Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Aaron John Nimba. Ito po ang aking daily devotion para sa ito. Nakabati po ito sa video series ni Pastor Russell Ocampo at tatalakayin natin paksa para sa araw na ito ay Speak from Pure Heart. Ang scripture naman ay Luke chapter 6 verse 45 at ito ay the good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Okay, tignan natin ang unang katuturan. May tatlong teachings tayo para sa araw na ito. Ang una ay, the heart is the treasury of good or evil. So, unang kailangan natin alamin yung ibig sabihin ng treasury. No? The heart is the treasury of good and evil. Ito yung ibig sabihin ay lalagyanan, storehouse, area na pinaglalagyan. Basically, storage. So, yung sinasabi dito is kung ano man ang nilagay mo sa loob ng storehouse, na yun rin ang lalabas. So, syempre, kung ano man ang nilagay mo, yun rin ang lalabas, no? So, yung puso, kung ano man ang nilagay mo sa loob niyan, kung ano naman yung pinakita mo, kung ano man yung pinasok mo sa puso mo, yun rin yung, syempre, lalabas din. So, 1:1. Basically, kung masama yan, masama rin lalabas. At kung mabuti, mabuti rin yung lalabas sa'yo. So, isipin natin talaga na kung paano ang isang bagay na nilagyan mo ng masama o how can something produce good, no? Paano ito makakagawa ng good kung yung nilalagay mo ay masama, no? So, vice versa to. Tignan natin sa pangalawa is that what fills the heart overflows from the lips. So, kagaya nga nasabi natin, no? It is the storage place of good and evil. So, pwede ito maging lalagyan ng good or evil. Is one or the other lang talaga. Kasi yun, abundance nun, yun yung lalabas. Yun yung mapapakita. Yun yung magiging salita. Sa ganon, what fills the heart overflows from the lips. So, kung ano man ang nilagay mo sa lalagyanan mo ng good or evil, treasury mo, yun rin yung magiging malalabas sa'yo from your heart. Na words, could be words of hate, could be words of resentment, could be words of sadness, deep sadness na parang depression talaga, could be words of greed. Habang naman yung isa pa rin words of good, affirmation, words of inspiration, words of hope, no? So what fills the heart overflows from the lips. So makikita mo talaga sa isang tao na mananampalataya, na sa isang mananampalataya na yun dapat rin yung lumalabas sa kanya, na if they are Christian or they have Jesus Christ in their heart, no? Sa puso nila, yung mangyayari ay kung ano man ang pinakita ni Jesus, yun rin sa abundance, yun rin yung lalabas sa kanila. Yun rin yung papakita nila. Yun rin yung isasalita nila. Sunod, speech reveals the state of the heart. Ang pagsasalita ay nagpapakita o pinapakita ang kalagayan ng isang puso. So, nasabi dito, ano ba yung state of the heart mo, no? So, sabi natin, ano yung estado ng puso? Batay po sa sinasabi nila, sa sinasabi ng isang tao. Ang naging example po ni Pastor Russell Ocampo dito na pag may nililigawan na isang lalaki, para malaman mo ang estado ng kanyang puso para sa iyo. Ano ba yung gano'ng kanya mahal? Ano yung tingin niya sa iyo? Gano'ng kanya kakilala? Ay, kakausapin mo muna. Para magkakausapin mo, tapos titignan mo kung gaano kalalim talaga yung pag-ibig ng isang lalaki ko pagdating sa iyo, no? So, dun makikita, dun mo mahuhubog, dun mo magagawan manang basihan ng ano yung kalalagyan o kalagayan ng puso ng isang tao, yung estado ng puso na yun. So, makikita natin yung estado ng isang puso pag lagi silang galit, lagi silang nananakit, o yung mga salita nila ginagamit o lagi masama, lagi nakakasakit ng ibang tao. Nakikita natin the state of their heart. Kung gumagaling ba? Is it being healed or is it worse? No? So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.